At ngayong araw na to ay nandito tayo kina Manilin. Bali, babalik kami ng Dagupan para puntahan yung sponsor na magpapaaral sa kanya. Saan? Dagupan po kuya. Grabe, galing na. Ano ba yan, siya ang tutulong para makapag-aral si Manilin. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alisa ka lang. Yo, yo, yo! Ano po? Gusto ko sana yung pag-aaral ko po matuloy. Pagka-college ko po sana. Paano kung mayroon sa yung kumuha? Alwa sa Maynila kapag aralin. On-call ka na labandera. Opo. Yung mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, at ngayong araw na to ay nandito tayo kina Manilin, no? Nag-uuling girl. Yan. At ito mga kanuli ay isa sa pinaka-aabangan na vlog natin. At yun nga, sinundo namin sila. Gamit namin yung sakyan ni Kuya Dennis. Bali, babalik kami ng Dagupan para puntahan yung sponsor na magpapaaral sa kanya. Grabe. Answer prayer tayo. At mamaya, mag-uusap sila kung ano yung maging mga kasunduan. At yung may sponsor niya ay 80 years old, taga-Amerika din. Bali, nasa hospital din siya ngayon, sa ACE. Bali, doon namin pupuntahan sa ACE Hospital. 4 days na nakakumpine. Yan, may sakit din yata. Basta ba yung ano dito? Okay naman kuya. Okay naman daw. Tayo na po. Punta tayo ng saan? Dagupan po kuya. Dagupan. Ayan, bali dito kami dumaan sa kabila. Bali hindi na ako pumunta kina Manilin kasi baka mabinat ako. Kaya hindi na ako naglakad ng malayo. Nagantay na lang kami dito sa jeep. Nagantay na lang kami dito sa jeep. Ayan po si Manilin. Ano Manilin? Pinto ka. Feeling mo anong meron ngayon? Pupunta po sa sponsor ko yan. Na Sponsor po. grabe, galing na. Kaya anak buhay dito mga kaanod yan, mga batok, buhangin, buhangin ba? Nakakalo ng parking. Ito tayo doon sa loob talaga. Sa loob. Ano yan eh? Yung mga PWD. Parking yan din PWD. Parking sa loob. Dahil muna kami mga kanuli, 11:30 na. Para pag meet up nung kausap ko ay dito. Kasi mapatagal lang mag-uusap doon eh. Kaya siguro muna. Alright. Nakapag-drive-thru ka na sa itong jeep? Ha? Tara, kain mo tayo. Kain mo na mga kain. Mamaya. Dito. Tambang ano. Ito. Tara po, tay. Sige na, alright.
Manilin. Siya nag-order. Marunong magpindot si Manilin. Ako di ako matututo dyan. Dine in, ma'am. Dine in. Hello po. Hi, ma'am. Hello po. Pa-cute. Ayan. Deliver na lang sa table nila. Tama ba? 8 piraso? 8. Alright, let's go. Tayo. Eh mga kanuli si Manilin. Anong feeling mo, Manilin? Maswerte kaya ngayong araw na to? Swerte kaya? Ha? Ha? Pero tingin mo, swerte. Ah, swerte daw. Swerte daw mga kanuli itong araw na to. Swerte daw. Naniniwala ka sa swerte? Oo daw, naniniwala daw sa swerte. Ayan, yung mama ni Manilin, tito niya, lolo niya. Yung papa ni Manilin hindi nakasama dahil nag-uling. Ayan. Ayan po, kainan na. Yan po, bali 5 minutes bago mag-12. Yan, so diretso na kami ng ng Dagupan. Yan sila. Thank you Lord, at kahit paano yung maganda-ganda na yung pakiramdam ko. Kagabi talaga ang tindi. Ayan na po yung Ace Hospital. Ayan, bali nandyan yung kausap ni Kuya Noli. Tawagan ko pagparada. Tara. Ayan, nasa elevator po kami. Nasa elevator po. Ang Christmas kami kasi may sakit si Kuya. Bundon ako ay may sirat. Nakalilig, kinakabahan ka? Kinakabahan? Huwag yung gatabahan. 6th floor? 6th floor pala mga kan. Let's go. Naman. Si Manilin. Hello po, magandang hapon po. Usap po. Okay, umupo kayo. Saan yung mama niya?
mama. Ito kanyang tito. Kanyang lolo. Pasok kayo. Dito kayo. Okay. Mga babata pa. Okay. Eh, sorry, dito na nagkita tayo sa ganitong sitwasyon. Eh, hindi ko rin alam na mapapunta ko rito sa mga itong panguho. But in a way, interesado ako sa pag-aaral ni Madeline. Ito, kasama namin sa bahay. Hindi lang nakatira sa bahay ng kapatid ko. Mga anak din niya, pinutulong ko rin mag-aaral. Mayroon din ako mga ibang pinag-aaralan. Sa sitwasyon ito, nakita ko naman yung vlog ni Noli na No. interesado ka raw na mag-aaral. Ano ang gusto mong pag-aralan? Kung pwede po sana i-doc po. Ito. In general, mas gabay ko. Mas gusto ko yun. Yung mga ito, kayo naman, ano sa mga tingin ninyong alam ko na, anong bayad nyo sa inyo? Ano ko lang? Ano lang? Mangaldan. Sampabian. Sampabian mangaldan. Paano nagkaroon ng bundok Ang sa... balangan dalim. Kanina ko nagtatanong Paano kasi nagkaroon ng bundok sa Sampabian? ang balangan dalim. Sama sa Bunga Parera. Bayo. Sampabian malapit lang pala rito. Akala ko kung alam ko lang ng kasi kami na lang nagpunta nung malakas pa ako. Hindi namin alam din yung address. But in a way, anong sa tingin niyo, anong na-expect niyong parang may tutulong ko sa sitwasyon na ito? Ano ba yan, siya ang tutulong para makapag-aral si Manilin. Si Kuya. Pag-aaralin niya ba? Kung saan ano tawag dito? Saan eskwelahan ka mag-aaral? Kahit dito na lang po sa Dagupan, sir. Very good. Ito pala, isang pabya, Dagupan. Ganun gano'n. Education sa Dagupan. Ano ba ng education? Education, no? Si UL. Sa dito, UL na dito. Kasi kung magagaling ka ng San Fernando, San Fabian, kung saan kaya daan mo, depende, either Bunuan o kay Mangalan. Yun lang naman ang malapit lang pala dito sa Kenya. Okay, ako biyod na ako for the last 2 years. Okay, nagkaroon naman ng kaunting biyaya. Sa ngayon, yun ang gusto kong itulog sa mga taong serious sila sa pag-aaral nila. Okay, mas gusto ko yung kaysa sa panito, para kung naging ganyan magpa-aral kasi may mga kumagana ko rin, sabi niya, Uncle, bilang mo ako ng tricycle. Okay, pwede rin gawin nyo. Kaya lang, yung tricycle, pagka kinalawang na, ayun na, bababa na ang gano'n. Samantalang yung tao, pag pinaaral mo, at least, dumadami ang natutunan niya sa buhay, at nagkakaroon siya ng idea kung paano niya i-apply yung sarili niya, i-branch out yung sarili niya sa buhay. Okay? Kaya, yun ang gusto kong sa inyo naman kasi yung isang iniisip ko noon, okay, ganito yun. Ako, naghahanap din ng parang caregiver ko habang nandito sa Pilipinas. Okay, ang sa Amerika. Okay,
ang inisip ko na paraan na yun, sabi ko, lalo na ngayon, nung nagkaroon ako ng ganito, first time ko magkaroon ng ganito ng pare, 2 linggong halos hindi ko makalakad. Mahirap. At saka yung mag-isa ka pala sa buhay, mahirap mag-isa. Kailangan mo may companion ka, may kausap ka, may kaya sabi ko, okay, subukan ko maghanap ng caregiver ko, baka sakaling, kasi gusto kong, ang buhay sa Amerika, kung nagtatrabaho ka pa, okay. Pero kung magparitary ka na, katulad ko, 80 anyos na ako, okay, ay hindi gaanong kagandahan ng ng Amerika to dahil siyempre pagka tumatanda ka na, ilalagay ka nila sa care home, alagaan ka ng mga tao sinisulduhan, gano'n. Maganda naman, kaya lang na, agad maaari, ayaw ko yung sitwasyon na gano'n. Maraming kamag-anak ako, maraming mga nurses. Tingin ko wala na akong problema ron. Kaya lang, gusto kong subukan yung buhay dito sa Pilipinas na retired. Yung talagang retired na hindi ka nagtatrabaho. Enjoy mo lang anong ibigay sa'yo ng buhay na ito, enjoy. Pero isa rin na kailangan ko yung caregiver. Baka sakali, lalo itong nakong ito, mahirap din. Kaya, yun nga, naghahanap din ako ng ganun. Okay. Nasa process pa yun. Hindi ko naman sinisigurado makakita ko. Hindi ko naman sinisigurado hindi ko makakita. Maaaring ganyan ng maaaring kung sakali man nakapag-aral o kay maaaring sabihin ko sa kanila, okay, kapag nag-aaral ka, okay, bigyan kita ng trabaho. Ang trabaho mo, caregiver ko. Kung papayag ka ron, wala namang problema ron. Kung hindi siya papayag, wala namang problema ron. Ang unang commitment ko ay tulungan ko siya mag-aral. Yun ang unang. Kung sakali nung dumating panahon na yun na sabihin ko, okay, hindi ako nakakita ng ibang caregiver ko, pwede ko makitang hiring na caregiver ko. That means, hiring ko siya, mayroon siyang trabaho. At the same time, nag-aaral siya. Kung pwede yung gano'n. Isang sinere rin, isang salary rin ninyo. Kung pwede yun. Kung hindi naman pwede, wala naman ako makagawa ron, pero commitment ko yung papag-aaral siya. Yun ang unang-unang at the same time, siyempre, pag pag-aaralin ko siya, pakita mo sa akin na, nag-aaral ka ng gusto rin, hindi ko sasabi na ikaw ay top sa klase. Pakita mong, yung mga, kung sa akin, sa standard ko, above average yung mga grades mo rin. Na hindi ka basta lang nagpupunta sa eskwelahan. So, yun ang sa gusto. Yun ang gusto kong gawin. Kaya sa inyo, pag-isipan niyo, pag-usapan ninyo, kung ano man yun, pag-usapan ninyo dahil siyempre, hindi ko parang kaysa sa inyong panganak. Mahirap din yun na sitwasyon na but lahat ng sa buhay natin ito kailangan kung minsan may dadalan tayo ng pagsasakripisyo
para makamtan natin yung gusto nating maging kung ano man tayo. Kung gusto mag-extra, okay? At sa ngayon hindi mo kaya yung may provide yung financial situation doon sa gusto mong ano. This is a chance. Hindi naman sabi ko ito, katulad na ito. You know. Kaya sa inyo, kung ano-anong mga question nyo sa akin, ako yung tao kung yung bukas yung pag-uusapan. Mahirap makipag-deal o kaya gumawa ng isang kasunduan sa mga ibang tao na hindi honest yung nararamdaman mo. Hindi yung hindi ba yung kusang loob na gano'n ang feeling mo, gano'n ang gusto mo mangyari. Kaya sa inyo kung anong gawin nyo. Pag-usapan niyo muna para hindi naman decision niyo. Pwede rin, okay. Oo. Ngayon, habang pag-usapan natin, dahil mayroon tayong communication. Okay. Ibigay ko na yung cellphone number ni Kuya para ikaw magtawag sa kanya. Mayroon kang, ako hindi gaano makakuha dyan sa mga social media na yan. Okay. Hanggat maaari, at saka at the same time, hanggat maaari, ayaw ko yung mga text, ayaw ko yung mga email, ayaw ko yung mga post. Okay. Kasi yan, ay permanent na record yan. Pag may pinost ka ron, pag may tinext ka, pag may in-email ka, okay, nandun na yun. Permanent din na nakalabas yun. Para sa lahat. Okay? Kahit na sabihin mo na i-delete mo yun, okay? Dahil na rin yung iCloud. Ang iCloud, i-delete mo na sa iCloud. May mga tao, mahuhusay sila, yung anak ko, cyber security ang kanya, kaya niyang i-retrieve yung ano man yun. Kaya ngayon ang kaya naman gusto ko mamarinig din ano, parang anong in-expect nyo sa usapan nito, sa pag-meet na ito. Sinabi ko lang sa kanya, kay Manilin, hindi niya alam. No. Dito na nalalaman. That's good. Dito Para, na ikaw tatay, ikaw pamilya, ikaw ang hindang pamilya. Bali, dito lang niya po ako sa... Ha? Dito lang niya po ako. Dito. Yung papa niya, buuling, mama niya. Dito ka? Yung papa niya, yung kapatid po. Oh, yung nandun na medyo mahambog? Yung... Hindi pa nakita ni Kuya Rolly. Hindi pa nakita. Anyway, okay, pag-usapan ninyong budget. Sabi ko, pag-usapan ninyong kasi, sa bagay, kung naman ito, kung mag-uumpisa ng klase, siyempre sa kwan pa ito, sa July pa, ang next na enrollment na po nito. June or July? I think June. Kasi yung isang pinag-aaral ko ngayon, napagmutong nila yung mga papilis niya. Diyan sa Arellano, gagraduate na siya sa high school nitong Marso. Okay? Lahat ng preparation binigyan na namin.
para magkakailangan niya. Okay? At the same time, naka-enroll na siya ng nursing sa UPAM, University of Pangasinan. Okay, so which is, naibigyan na sa akin yung mga dapat niyang bayaran, mga ganun. Naibigyan na sa akin. Which is, ibinigay ko na rin yung pirang yun doon sa kapatid ko na katabi ng bahay namin. Na parang sa mga pinaaral ko ngayon dito, kung pira ang pinag-uusapan, kung saan nila kukunin yung pira yun doon sa kapatid ko na may bahay dyan sa amin. Kaya gano'n ang nakasit up ngayon na ano. Pero sa iyo, dahil nga sa naman meron kang dapat na pag-aralan din o kaya pag-isipan, bibigyan ko yun enough na time. Okay? Kung i-release na ako ngayon o bukas, ang naka-schedule na balik ko sa Amerika sa linggo, uwi din ako. Okay? Kaya lang naman ako uwi ron, papagawa ko ng mga tax ko. Okay? Yan ang number one na kamo sa Amerika. Dahil yung tax mo, huwag kang madili dyan, huwag kang magdaya dyan, kahit isang kusing dyan. Ang Amerika, hindi ka patatawarin dyan. Kaya alam nilang gagawin nila para mahuli kang dinadaya mo yung pagbabayad ng hindi ka tulad dito sa Pilipinas. But, kung pagkatapos nun, mayroon akong reason na pupunta rito para bumalik o ayusin, okay, wala akong problema. Yung isang kwantunin na mayroon akong bahay dyan sa Arellano, tapat ng hospital. Okay, yun ang may pinabibili ko na yun dahil matagal lang hindi ko na tinitirahan doon. Gusto ko na din pagbili. Kaya, yun ang sitwasyon na ewan ko kung ano mangyayari doon. Pero, kung mayroon akong reason na bumalik dito, right away. Bakit hindi? Dahil yun ang gusto kong parang experiensyahin dito sa Pilipinas na tumira ng talagang medyo matagal. Dahil nasa sitwasyon ko na retire na ako, mag-isa ako sa buhay. Mayroon na ako isang anak na lalaki na nandun sa Amerika. So, wala man lang sa inyo, sa narinig yung sinabi ko kaya sa iyo, wala man lang kayong kung gusto kong itanong, katulad ng, bigyan ko yung example lang. Sa inyo, sabi ko siguro, bakit mo ginagawa ito? Okay, asan kami dyan sa planong yan? Ay, hindi ko kanya kung yun ang naniisip niya. Pag-isipan mo muna kung narinig mo na yung sabi ni Sir. Pero paano pag makapag-desisyon na siya, paano ang maging Pag mag-desisyon siya, siyempre, yung telephone number ko, ibigay ko sa kanya. Yung telephone number niya, nasa akin. Pwede kayo mag-usap kung ano man yun. Kaya, gano'n. So, kasi wala si Papa, kasi wala si Sir, yung Papa niya. Well, naintindihan ko. Yan na yung papa ang... Ano? Iba.
Sabihin mo yung ano, para hindi ko naman, ano, na parang nag-gigis lang ako, parang, Kasi sabi nga, yung napag-usapan dito sir, eh baka mapag-usapan pa rin ang pamilya. okay, wala ko. Kasi nag-iisa ng anak naman niya sir. Yun ang isang bonggo, okay? Mag-iisang anak, okay? At the same time na yun nga, ay, sa atin, lalo sa atin mga Pilipino, hanggang maaari, ayaw natin ihiwalay yung mga anak natin. Pero, ito ang problema rito sa Pilipinas. Kailangan naman pag-aralan o kaya isakripisyo yung paghihiwalay na yan. Kasi kung hindi ka okay, isang example ito. Mag-aral ka ng magandang ganito. Kaya nakagandang kurso na sabi mo, example na lang. Okay? Doktor pa ka mo, okay, nurse. Okay? Natapos ka lahat. Napakahirap para umempyado dito. Kaya karamihan ng mga nagpag-aaral para makabawi sila sa pag-aaral, sa maginastos nila sa labas sila ng Pilipinas okay? Yan ang masakit sa akin sa Pilipinas. Okay? Dahil yung gobyerno natin, yung maliit ang sahod mo. Okay? Kaya, example na ako. Kung hindi ako nakapasok ng US Navy, dahil sa bukid na ako lumaki, matagal akong patay. Naging chance ako lang doon, nakapasok ko ng US Navy pinagdasal ko lang naman sa Panginoon. Ako, ang dasal ko sa Panginoon, ganito lang yun. Nag-aaral ko sa National Radio School, okay, lahat na, okay. Hindi naman sa okay, nakapagtapos ako ng valedictorian dyan sa National Radio School. Kumuha ko ng lisensya. Unfortunately, hindi ako nakapasa ng lisensya. Why? I don't know. Maganda naman yung pagsagot ko. Yung mga kaibigan kong hindi pa pumapasok, sila nagkaroon ng lisensya. Why? Nagbayad pa sila pala doon sa para magkaroon ng lisensya. Ako hindi ko naman ginawa yun. Hindi naman. Okay. Which is, hindi naman ako nagsisisi dahil sabi ko lang sa Panginoon, ilayo ako sa bukid. Hindi ako mabubuhay dito, hindi ako mabubuhay sa pamilya ko kung may naman. Pinabigyan naman ako Panginoon. Sabi niya, okay. Mga parents ko, mga nanay ko, nung nalaman lang pupunta ko ng Amerika para mag-binan maybe, no, ayaw nila. Ay sabi ko, gusto nila yung kami magkasama. Kung hindi ko ginawa yun, nandito kami. Okay? Ngayon, nag-decide akong ginawa ko yun sa awa ng Diyos. Nadala ko yung nanay at tatay ko, lahat ng kapatid ko, nadala ko lahat doon. Nandun kami lahat. Ngayon, little bumabalik kami rito nung return na kami. Okay? Nung mga return na kami doon, kaya at saka pinag-aral ko rin noon, parang nagpaalila ako sa tsuhin ko dahil wala kaming mag-aaral ng high school, hindi ako pwede ng high school. Nagtabak ako, hirap na hirap ng trabaho, hindi ko ma-supportahan yung kitain yung pera na kikitain mo sa ng high school. Nagtatao lang na pinayagan niya kung mag-aaral. Ganun lang, nang nalabas ako. Nagtsaga naman kung nag-aaral, umalis ko rito. Ano din. Kaya lang, ngayon sinasabi ko rito sa pag-gawin ko, ang pinakamagandang maitutulong ko sa mga tao na talagang porsigido sila mag-aral is tulungan sila mag-aral. Ako, sinabi ko na sa lahat ng pinaparal ko, nisan ko hindi ko ini-expect yan na ibalik niyo sa akin. Pag nagkaroon kayo ng pagkakataon na rin na pwede ka na makatulong dahil nakaipon na rin kayo, tumulong mag-aral ng ibang tao.
Ganun naman yun. Okay, so... Bagay para sir sa kanya yung education kasi pag nurse o doktor, baka makapasa abroad. Eh, nag-iisang anak, ayaw pa niyang pamilya niya dito. Yun ang isa. Okay? Totoo yun. Okay? Pero yun ang sinasabi ko sa kanila. Pamilya, sa experience ko, hindi mo, dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, sa ano na ayaw mo siyang mapahiwalay sa pamilya mo. Katulad ng idea na yun, sabi mo, huwag ng nurse o kaya doctor o kaya ano, dahil most likely, pagka nagkwento, mag-ibang bansa para kumita. Hindi ngayon. Ha? Bakit mo isipin ng ganun kaserious yung sitwasyon na yun? Tawag ito, yung anak mo, ay dapat mo na pag-isipin na anong magagawa ko sa batang ito para mas maganda sa kanya yung pamumuhay. Which is number one, paaralin. Eh kung wala ka namang kaya magpaaral na yun, okay, at when voluntaryong tumulong na mag-aral, isang chance sa'yo. Pero kung yung sabi mo yung simo, ayaw din na maghiwalay sa pamilya dahil na kayo sa isang anak. Kasi pag teacher siguro sir, pilit na rin dito sa Pilipinas. Kahit hindi na sa ibang bansa. Well, ang maestra, sabi ko ngayon, okay, dito sa Pilipinas, anything na pag-aaralan ni yung may gobyerno, papasok sa gobyerno, mayroon kang retirement, yun ang dapat mong gawin. Kung yun ang hilig mo, yun ang dapat mong asikasuhin. Kasi katulad din ito mga ito, maraming mga magandang trabaho rin yan, pero walang retirement. Problema rin yun, pagtanda mo. Walang retirement, kailangan mong, naralis na marunong kang mag-ipon, na nakaipon ka ng ginagdang pera mo na, hindi din ganun ang sitwasyon na Kahit na Amerika ng pinakamagandang wala sa pagtatrabaho, kung pagbabasihan mo lang yung trabaho mo, okay? Yun lang ay sa status mo sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. Okay? So example, maestra. Okay? Magandang kilabusan mo, maestra. Naging principal ka pa. Okay? O even higher than that. Ang parang sa mga label ng mga karamihan tao, nandito ko lang sa above ng average ng tao. Hindi ka yumaman, hindi ka hindi ka may enough na pera na para sa retirement mo. Kaya tinan mo, maraming nag-retire dito na, hirap na hirap magbayad lang ng medisina nila. Sama ka ng medisina. Okay? Pero yun, siguro yung sinasabi mo na, okay, let's say, example na lang, okay? Yung tatay niya, isipin na sabi niya, ay kaysa kumunak yan, ay gagawin ko lahat para dito lang sa bahay ko yan. Gawin mo ng lahat. Gawin mo ng lahat. Pero kung yun lang talagang gagawin mo, alam mo na ikaw mismo na nagtatrabaho, ikaw mismo ang tumatakbo sa buhay na yun eh. Yung anak mo hindi gaano nga. Kundi nga lang yung number one na mo is makapag-aral ka. Para mo ilang taon na dito? 22. 22 na sir, ilang taon siyang nahinto sa pag-aaral. Wala kasing bagastos. Kaya naisip ko rin na nakilala ko si Panoli sa ayun, bili na ko sa kanya ng
Ayun, komunikasyon ganito, yung tawag. Okay, katulad na sabi ko sa kanya rin, okay? May mga nag-vlog sa Mindanao, mga ganyan, kaya na sinusundan ko rin. Mayroon akong pamilyang gustong tulungan dito na ano, unfortunately, gusto kong dalhin yung pamilya dito, okay? Babae, nagkaanak ng 7, lalaki lang, babae lang lalaki, okay? Pero yung pagkaanak niya, alam mo na nangyayari, hanggang sa wala siyang choice kundi buhayin yung mga anak niya sa pagbibinta niya ng sarili niya. Kasi talagang wala. Bukid din yung Manila eh. Okay? Yun, gusto kong tulungan yun. Fortunately, mayroon nang nauna na gusto tumulong sa kanya. At the same time, nung pinaprocess ko yun last year, nakiusap ako sa DSWD kung anong pwede kong gawin, kung anong pwede kong at the same time, yung bahay ko nga rin, walang tumitira, doon ko sila patirahin. Para at the same time, pero sabi ng DSWD, manong dahan-dahan ka, hindi lang ganyan yan. Sabi niya, alam mo, mga kultura ng mga indigenous people yan, baka charging ka pa ng kidnapping yung the whole pamilya na tinanggal mo sila sa lupa nila, ikaw pa mapapahirapan. Sabi nila, hindi, nagpa naman ako. Totoo yun. Okay? Pero yung sa atin, okay? Pag-isipan niyo mabuti. Okay? Para sa akin, gusto ko lang makatulong hanggang makakaya ko. Okay? Hanggang makakaya ko. Kaya, at siyempre, kung mag-aaral siya, napag-isipan niyo, sige, mag-aaral siya, ganun. Okay. Gawin lahat yung dapat na, mag-enroll siya, mga ano. Before na ibigay ko naman yung bayad sa pag-aaral niya, ay kailangan kong makita yung mga papeles na dapat na ano. Ganun yun. Yun naman sir yung laging pakiusap na sa amin people na ako, sa papa niya, mama niya, lula. Ano, pangarap na talagang makapag-aaral yan. Kaso sa hirap ng buhay, yung kuya ko, yung papa niya, mahirapan siya kasi hindi lang sa pamilya niya binubuhay. Si tatay, si nanay, yung hanap buhay, yung kinikita niya sa hanap buhay, nabibigay din kasi sa mga magulang namin. Kung sino yung dipit sa amin, nagbibigay din. Kaya nahirapan siyang mapag-aaral. Kaya nung nakilala ko si Manoli, baka ito na yung pagkakataon na yung magtulong sa iyo. Ako rin, nung nakita ko nga, first time ko nakita yung vlog na yun, bakit nakita ko sa kanya? Ay, hindi ko alam kung paano kontakin ito eh. Mabuti yung anak niyang tinutulong kong mag-aral, dun tawag ito, natutulong sa akin, okay. Sabi ko, kontakin mo nga ito, paano natin, nakontak naman niya, kaya nakusap kami. Sabi ko, interesado kong tumulong dyan, pero this time, sabi ko, malapit ako umuwi. At the same time, yung nakita ko yung mga daan papunta doon sa inyo, hindi ko, lalo nagkaganito. Nahirap sir yung dansan. Ha? Nahirap yung dansan sir. Well, mas maganda pa yung daan nyo ron eh. Kung ganun dry, nilakyan kong bukid din dyan sa Santa Barbara, sa Tulyao. Oh my God. But anyway, yun lang ako. Okay, ang cellphone number ko, kung gusto mo, sulat mo na. Yeah. Nasa akin, bigay ko na sa'yo. Sa akin. Pasalamat ka lang kay sir para pag-isip, pag-usap kayo ng baka mo, mama mo. Yung sarili ko naman lang yung sinabi ni sir.
kung ano yung mapag-usapan ninyo, andyan yung phone number na tigat nila, tatawag ka na lang tayo sa kapalitan. Tsaka kayo na mag-usap. Lalabas na ako. Dapat yun naman. Kayo ba yun? Kaya lang ginamit ko siya dahil hindi niya alam kung sinabi lang niya na may binigay na address, nagpunta na kami rin. Yun pala, hindi niya alam sabi niya. Kaya na nga, kaya ko pa nga sa kanila, ano uli yung address. Kaya ko pa uli. Yun pala niya sa kung ano pa. Kailangan na namin, makasasama na si sponsor sa Nagkataon na ganitong meet natin. Hindi naman, ayaw ko naman ganito. Nangyari ng ganito. Meron sigurong purpose ito na sa pag-meet na ganito. Para naman, Pag-isipan ko muna, sir, kung anong... okay. Kung mayroon ka mga tanong na dapat mong gustong itanong, magtanong lang ako eh. Kumbaga marami na rin akong experience dyan sa sitwasyon na kung dito sa pagpapaaral, okay, 2 taon na akong ganito na mga anak ko. Meron akong isa na in-enroll itong 3 weeks ago. Tinutulungan ko na mula nung last year na pinapaaral ng nursing dyan sa UPAM. Okay. Pinakitaan na ako ng ID card na isinal sa UPAM. Ako naman si Gabo, namiwala ka agad. So, sabi ko, anong mga kailangan mong ganyan. Alauna 20 at ayan, baba na kami. Ayan. Bali, hindi na ako sasama. Magpapatid ako dun sa bahay ni Kuya Dennis. Parang inom ako ng gamot, naiwan ko yung gamot. Yan, bali doon nagpark yung sasakyan. Ayan. So, wala akong masyadong na ayun pala. Wala akong masyadong mag-vlog, talagang sama ang pakiramdam ko. Yan. Alright. Ayan po, pag-isipan nyo po at pag-usapan nyo. Pag-isipan nyo yung ni Kuya. Pero serbol yun kasi 4 years course yun. 4 years course. Hindi na ako sasama. Kaya lagnat ako eh. Kaya kanuli, Oo. wala yung Oo. Salamat. Dagan natin bukan kung baka kulangin ako lang gas. Sige. Oo. Kasi baka di makarating. Oo, doon na lang. Dito lang kuya. Dito ako nag-stay. Bali, viewers ko rin yan. Viewers ko rin. Kaya mo tayo manilin. Ka na tumutulong kina lolo mo at papa mo sa pag-uuling. Manilin, magsalita ka. Parang malalaglag tayo sa bangin eh. Alright. Ayan. So, nice to meet you. Kuya Noli. Panoorin mo na lang yung vlog. La, bye-bye po.